Ano nga ba mga kapatid ang hamon sa ating mga Kristiyano dahil binabanggit dito mula nung dumating si Juan Bautista, nakaranas na ng karahasan ang paghahari ng Diyos. Maraming mga taong nakararanas ng dahas at inaagaw ng mararahas ang kapayapaan na meron ang tao. Traditionally, ang kaaway talaga nating mga tao o kaaway ng ating kaluluwa ay ang mundo, ang laman, at ang demonyo. Yan ang turo sa atin sa katekesis. At yan ay kailangan nating tapatan dahil marahas sila kung kumilos at alipinin ang tao ng mundo, ng laman o ng flesh at ng demonyo. Kung kaya, ano bang tinutukoy na karahasan ni Jesus upang labanan natin ng dahas sa dahas ang mga bagay na nagdadala sa atin upang ibagsak ang ating kaluluwa? Ang karahasang ito mga kapatid ay hindi directed sa ating kapwa-tao kundi karahasan sa ating sarili. Halimbawa, paano tayo magiging marahas laban sa tukso ng laman? Ang ating panangga dito siyempre ay ang pagdarasal at ang pag-aayuno. Ina-apply natin yung violence against ourselves upang tayo makapagtimpi, masupil natin. Hindi sa dahas na sasaktan natin ang ating katawan, kundi sa pagtitimpi tayo'y tinuturuan ng ating isip at kalooban at kaluluwa ay manangan sa Panginoon. Sapagkat kapag tayo ay nagtitimpi, wala tayong pwedeng hawakan kundi ang Diyos. Para sa tukso naman ng demonyo, ang tanging laban natin dito'y panghawakan ang salita ni Kristo. Dahil nung si Kristo ay tuksohin din doon sa ilang, ano bang pinanghawakan niya? Dahil ginamitan din siya ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng demonyo, at ginamit din niya ang salita ng Diyos at pinanghawakan ang kalooban ng Diyos upang huwag siya mabulid sa tukso ng demonyo sa panahong matindi ang tukso sa kanya. Kung kaya napakahalaga na grounded tayo sa salita ng Panginoon upang tuwing tayo ay lilinlangin ng demonyo dahil siya'y totoong mapanlinlang, sinungaling, ipapakita sa atin ang magagandang bagay, pero sa likod nito ay isang malaking patibong upang ibagsak tayo at tayo ay malublob sa putik ng pagkakasala. At yan ang gawain palagi ng demonyo. Hindi siya tumitigil araw-araw kahit nasaan ka, kahit nasa loob ka pa ng simbahan, kailangan panghawakan natin ang salita ng Diyos. So, yung flesh, yung devil, at saka ang isa pa, ano nga ba ang isa pa? The temptation of the flesh, the temptation of the devil, na pwede pa nating panghawakan. Mahalaga na palagi tayong may mapanghahawakan kapag tayo ay natutukso dahil napakarupok nating mga tao, kaunting bagay lamang tayo'y karaniwan ay bumibigay na sa mga tuksong ito, lalo na kung ito'y magbibigay sa atin ng ginhawa, ng aliw, at kaluguran, either sa ating katawan o sa ating katayuan sa buhay. Kaya maraming nasisira halimbawa sa pera, dahil malaking tukso ang pera, dahil ito nagbibigay ng lugod, ng ginhawa sa buhay.
Kaya ngayon ay bilang paghahanda pa rin natin sa panahong ito ng Adbyento, tayo ay pinapagtitimpi at inaanyayahan ng Diyos na supilin ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos, lalo na ang mga tukso sa laman at ang tukso sa atin ng demonyo. Manalangin tayo mga kapatid sa isa't isa at hingin natin itong biyaya na maging sensitibo tayo palagi sa galaw ng Espiritu sa ating buhay upang makilala natin kung sino talaga ang ating pinanghahawakan at pinaglilingkuran sa araw-araw.